Good afternoon guys. Time check. Mag 3:45 na po ng hapon. Magpapatoka muna tayo. Katatapos lang po ng bagyong Nando. Hindi ko alam kung uulan pa rin dahil kumulimlim na naman po ang panahon. Kaninang umaga, sinamituhan po natin ito. Talagang mabubik po. At update ko lang po kayo dito sa ating mga Brahma chicks. Yan, napisa. Yan. Noong 11 and 12, yan po sila. 8 pieces po sila. Yan. Nilipat ko po sila dito kasama ng kanilang nanay na napakagaling talaga. Wala pa pong mortality. Ayan po ay blue. Yan po. Pinagkakaguluhan na ng ating mga native ang ating patoka. Kailangan na po natin magpatoka. Babalik po ako mamaya. Yan na po. Ito po yung ating mga broiler. Tawagin 45 days. Hindi ko po yan mga yan kakatayin palalakihin ko. Yan. Kaso sayang, dalawang lalaki at isang babae lang. Sila po ay August 15. Ngayon po ay September 23. Yan. Malaki na po sila. Yan nga po ang ating mga laga. Nagtutukaan na po sila. Meron po tayong iba't ibang mga klase ng patuka ng manok. Depende sa edad. At ganoon din po, depende po sa kinasanayan ng manok natin. Meron po tayong nasanay sa wet feeding. Yan, meron naman po tayong dry feeding. Kung makikita nyo, yung iba. Yan, katulad nitong isang ito na Brahma po natin. Wet feeding po siya. Marty po siya eh. Yung iba naman, dry feeding. Pero pag hindi po nila nauubos, nilalagyan ko rin po sila ng tubig. Yan, katulad niya, naghihintay po yung mga ng tubig. Yan. Kaya lalagyan po muna natin ng tubig dahil umaambon na ulit. Lagyan natin ng tubig. Itong ating mga Brahma hens. Kaya dapat po subaybay nyo rin yung manok nyo. Alam nyo kung sino yung mga maarte sa patuka. Kailangan ng tubig o kaya yung mga kailangan mag-change feeds, depende sa edad. Yan. Katulad po nitong isa nating hen na yan, nagmo-molt po sila, heavy molt po siya ngayon. Medyo tamad po siya kumain. Ito naman po yung ating magti 3 months na crossbreed ng rear at saka ng kung nahaluan din siya ng may dugong may Brahma at may balahibo siya sa paa. Tapos yung ating isang silky, ito po si Mocha, yung ating Shamu hen, yung pinakamatanda nating alaga dito. Ito yung anak ni yung anak ni Asyong, yung namatay nating black morted ster. Yan. Sa kasalukuyan po ang pakain natin sa ating mga alaga ay Integra 4000 sa mga breeder. Sa mga stags po at pullet 2.5 hanggang 7 months para madali sila mag-transition sa malalaking pellets. Tapos sa mga native naman po ay yung mix ng mga buto-buto, yung sa trigo, yung sorghum seed, crack corn, yun, mix po yun. Nabibili po yun sa halagang 630 dito sa amin, 25 kilos. Yun po. Tapos sinasamahan ko po sila ng syempre na commercial feeds 50-50, pampa-itlog din at pampa ng resistensya din para kompleto sila sa minerals and vitamins. Syempre lagi po tayo papalit ng tubig, mahalaga po yan, lalo na yung ating tubig ay galing minsan sa bundok, sa bukal at sa sa linya.
yan po ay pinabayaan nyo ay nagkakalumot o makikita nyo namumuti-muti sa mga lababo. Yan. Tsaka syempre meron po yung mga bakteryang sa tubig. Kailangan po laging fresh para hindi po maipunan. Ito, napilitan po ako sa sementuhan dahil bumabaha dito, nagpuputik. Kanina po yung umaga dahil maganda-ganda kanina ang panahon, pero ngayon po kita nyo nagdidilim na naman. Ang ating mga alagang native, yung huling pasisiw ni Dagul sa mga native at cross upgraded natin. Yan, malalaki na po sila, 2 months na sila, nasanay na po sila dito sa labas. Napansin ko lang din po, kahit mga native pag naka free range, mas madali po silang umamo. Pag mga katulad ng mga to, sobrang maiilap, takot sa tao. Pero nung sila po ay napabayaan ko dito sa labas, sumasalubong na po sila sa akin pag oras ng pakain. Tapos pagka may pakain dyan, nahahawakan ko na sila. Hindi katulad ng una na papasok pa lang ako doon sa gate, tatakbuhan na po yung mga yan. Pag nasanay po sila sa tao, nagiging mabait po sila. Ang kalabang ko lang po dito talaga, napakadaming maya. Ang dami ko na pong naging problema dito sa maya dahil iniiputan nila minsan yung patukaan. Tapos pag nakain ng manok, nagkaka-gapeworm po sila, yung bulates na umaano sa lalamunan. Yun ang problema. Kaya may namatay na rin po ako sa ganong problema ko. Namatay na po ako ng ilang mga native at meron ding syempre mga heritage, namatayan din po ako dahil sa ganon. Iba-iba naman po ngayon. Talagang kahapon po napakalakas ng ulan, hangin lalo. Kita nyo ang daming patak na dahon. Yan. Humapay ang mga yung mga dahon-dahon yan. Yan po, hapay ang mga sanga-sanga. Halos isang linggo din po tayo hindi nakapag-upload dahil madami po tayong ginawa dito. Alam po magbabagyuhan na, dami po akong inuna, kaya katulad po nito, pinutol ko na rin po itong bayabas, yung bayabas natin. Ayan. Dahil umahampas po siya dito sa ating bubong. Yan, kita niyo po na krumpit na yung yero, pero tutubo din naman po yan. Tapos naglagay po ako dito ng yan trap sa daga dahil nagkita po ako dito ng daga 2 araw na magkasunod. Nanunulay po siya dito sa ating pamukuan. Doon po sa ating mga upgraded native, nahuli ko na po yung isang daga doon. Meron naman po ditong isang lumita, kaya doon ko nilagay yung trap. Yun, makikita niyo po isa, meron po doon. Hindi ko pa po siya mahuli-huli eh. Samantalang yung isang daga, pagkadating ng mouse trap na binili ko sa online, pinainan ko lang siyang tanghali nung hapon, nahuli ko agad siya. Yan. Tingnan nyo po, ang daming maya nakikisalo sa patukan ng ating mga manok. Kaya po minsan binabantayan ko sila hanggang sa makatapos sila pagkain, tapos aalisin ko na po agad yung kanilang patukaan para hindi na po nila maiputan. Dahil meron po mga manok na pagkakatuka, titigil, tutuka, titigil, tutuka, titigil. Hindi katulad ng iba na dire-diretso, ubos agad. Tulad po niyan, may tira pa. Salamat naman sa Diyos. Wala po naging problema dito sa ating mga upgraded native at native kahit humahapon sila dyan. Sa gabi po sinusungkit ko sila dyan, pinabababa ko, lalo na pagka alam kong malakas ang dadating na ulan katulad ng kahapon kaya nanda. Hapon pa lang umuulan na, may humahapon pa rin dyan, kaya pinabababa ko kahit gabi na. Titingin po muna tayo dito sa ating mga pugad kung may itlog dahil kahapon di ako nakapanguha. Meron pong mangilan-ngilan. Tumigil po yung iba nating manok sa pangingitlog dahil sa sama ng panahon. Tapos yung iba naglilimlim.
So far yung ating sinamintuhan naman okay. Dito sa side na to, sa harap, hindi po natin yung maiwasan dahil yung dating po ng hangin at saka ng ulan. Ayan. Ito po okay naman to. Ito lang tong isang to talagang mahirap pong ano, samentado na po yan pero tumatagos pa rin sa likod siguro. Dito naman okay din naman dito, wala din naman tagos. Ito katulad nito itong ating isang yan, ang ating isang pure native, naglilimlim na naman po siya. Ito pala mayroon din pala ditong basa. Hindi po talaga maiwasan dahil po dito nababasa itong ano, ito basa. Yan ang ginawa po namin ito, siguro ay kulang sa semento sa loob pero okay na, iba-iba na po. Dito talaga dati basang basa. So yun na lang po muna ang ating update for today sa ating manukan. At kung may makikita po akong problema dito ay akin pang susolusyonan. Maraming salamat po. Ingat kayo sa mga nakakaranas pa ng malakas na pag-ulan at hangin sa Bataan, sa North Luzon. Ingat po kayo. Salamat.